Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa community ng mayaman. Bakit importante to sa pagninegosyo? Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan bukod sa crisis na kinakaharap natin kung bakit ka nalulugi ngayon. Yung nasa picture mga kanegosyo is isang community ng mga motorcycle na puro Triumph ang brand ng motor. Isang community yan. Ang community mga kanegosyo at market ng mayaman, iisa lang. Community or market, iisa lang yan. Pero mas ini-emphasize ko yung word na community para mas maintindihan natin. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 11 years na experience na pagkalugi sa pagninegosyo. Bakit? Ano ba ang community at bakit kailangan to sa pagninegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo, share ko lang. Sa una kong negosyo na sari-sari store, yan yung una kong negosyo na nalugi. Naitayo ko yan sa school malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines yan, sa Quezon City yan mga kanegosyo. After ko graduate mga kanegosyo, nag-work din ako as a sales at napagdesisyon ako na magnegosyo. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto. Pambansang negosyo, madaling buksan, at pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Nagkataon mga kanegosyo, nung nagsisimula ako magnegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko kung saan yung community ko na pinagsisilbihan may pera. Hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan, hindi ko pa alam yung mga market ng mayaman na yan, hindi ko pa alam yung mga community ng mayaman, hindi ko pa alam yung mga scale up sa level 2 business model, apply ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, isa lang sa mga yan. Hindi ko pa alam yung mga yan. Natutunan ko na lang yan sa pagtahak ko sa mundo ng pagninegosyo. Nagkataon mga kanegosyo, yung sari-sari store ko, naitayo ko siya kung saan yung mga estudyante may pera. Ang naging customer ko is mga college students sa TIP. Naging tambayan nila yung sari-sari store ko. Di ba pang-anim akong sari-sari store? Sa sari-sari store mga kanegosyo, normally pare-pareho lang yung tinda niyan. Kung ano yung tinda ko, meron yung kabila. Kung ano yung kabila, meron ako. At syempre dahil pare-pareho kami yung tinda, pare-pareho kaming sari-sari store, price war. Sa akin baliktad. Mas mahal yung benta ko lahat. Mas mahal ako lagi ng piso, 2, 5 piso kumpara dun sa 5 sari-sari store sa akin mga kanegosyo. Boss Jeffoy, hindi na sila sa'yo bibili. Mas malupit naman yung serbisyo ko kumpara dun sa 5 sari-sari store. At alam naman ng mga naging customer ko yan mga kanegosyo. Kaya kahit mahal yung tinda ko sa kanila, bibilin pa rin nila. Dahil malupit yung serbisyo ko mga kanegosyo. Kaya sa akin pa rin sila bibili. Kasi nga may pera yung community yung pinagsisilbihan ko. Ganyan ka-importansya yung community. Kasi hindi ka makakapag-markup ng malaki kung ang community yung pinagsisilbihan mo ay walang pera. Kahit nakapokus in one ka dyan. Kahit 24 hours ka bukas, nakapokus in one ka. Kung yung community yung pinagsisilbihan mo mga kanegosyo walang pera, nagsasayang ka lang din ng pagod. Hayaan mo na yung ibang negosyanteng magsilbi sa kanila. Hayaan mo na yan. Kasi mga kanegosyo, budgeted lang yung pera nila. Walang masama sa kanila mga kanegosyo. Pero pag silbihan natin yung community na may pera, trabahong malupit yan. Boss Jepoy, kailangan ko ba ng motor na Triumph para makapasok sa community nila? Hindi. Kailangan mo lang hanapin kung saan sila nagbi-meeting, saan yung meet up ng club nila. Dapat nandun ka at magbigay ka muna ng value bago ka magbenta sa kanila. At the same time, nakikilala ka nila. At malalaman mo rin mga kanegosyo kung ano yung produkto na kailangan nila. Siyempre malupit at
Kahit markupan mo ng malaki yan, bibili nila. Kasi una, may pera sila. Pangalawa, kilala ka nila. At napaka-importante sa pagninegosyo, yung markup. Dahil yan yung magpapaikot at magpapalaki ng negosyo natin. Yung markup sa pagninegosyo. Kaya ang pinapatrabaho ko sa inyo mga kanegosyo, hanapin yung community na may pera. Kasi diyan ka makapag-markup ng malaki. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, bukod sa focus in one, hanapin yung community ng mayaman. Boss Jepoy, ano mas uunahin ko? Produkto o community muna? Mga kanegosyo, kung gawa ka ng produkto at hindi mo naman alam kung saan ibebenta yan, useless din. Hanapin mo muna yung community at magbigay ka muna ng value sa kanila. At doon mo malalaman kung ano yung produkto na kailangan nila. Tsaka mo gawin yun. Tsaka mo diskartehan yun. Tsaka mo lupitan yun. At doon makapag-markup ka ng malaki mga kanegosyo. Mas unahin mo muna hanapin kung ano yung market mo. Kesa gawa ng produkto tsaka maghanap ng market kung saan mo ibebenta yan. Paano kung hindi naman kailangan ng community na yan? Kumbaga, kahit sino na lang pagbebentahan mo, mali. Siyempre, sa community, focus pa rin. Kung napagdesisyonan mo na yung mga motorcycle club yung pagsisilbihan mo, wag ka nang tumingin sa mga car enthusiast mga kanegosyo na community. Focus ka na dyan. Focus pa rin. Focus in one pa rin. Siyempre, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model, applyan nyo ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing, platform. Isa lang sa mga yon, kapaliwanag ko na yan mga kanegosyo. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content mga kanegosyo. Kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin para sa mga susunod kong video. Heart mo na rin to. Comment ka naman kung tagasan ka. Gusto ko malaman kung saan umaabot yung video ko. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi ngayon dahil sa crisis, huwag natin kalimutan mag-pray. Ingat tayong lahat. Peace.